yan na yung pagkakataon mo, itong live mo na yung pagkakataon mo para sana sabihin kung ano yung mali, pero mukhang ano eh. Mukhang sa nakikita ko dito sa video mo na to, sir, ay, naku, nawala ako. O, ang nakikita mo dito sa video na to, ang nakikita ko sa sinabi mo rito is, parang gusto mo lang maipag-ayos. Gusto mo lang bati-bati. Gusto mo lang ng na unity, ganito, ganyan. Pero hindi mo pinaliwanag, bakit mo kailangang pahintuin sila Spokes Harry Roque? Bakit mo sila kailangang patigilin sa ginagawa nila? O, hindi ba? O, so pakinggan natin yung ano ni Harry Roque. Oh, itong kay Harry Roque naman ha. Para lahat ng side mapakinggan natin. Oh, ito, sige, play natin to. Marlica, parehong gusto nang itulong ng Marcos Jr. administration dahil nga sa aming mga pananalita. Gusto nila kaming patahimikin. At ako naman, matagal na ako nagturo ng batas, matagal na akong nagsusulong ng karapatang pantao. Ako po, talagang sa mulat-mula at tignan nyo po ang aking track record. Pinanindigan ko po ang karapatan ng malayang pananalita. Yun. So ito ang sinasabi ni Harry Roque dito, na nandoon tayo para mag-express ng ating grievances. At hindi mo ako mapipigilan yan. That is my right. Kaya nasa Pilipinas ako, kaya nasa ibang bansa ako, mayroon akong kalayaan sa pagsasalita. Ngayon, bakit nyo ako pipigilan? Oh, so ibig sabihin, kasi ito nga considering that Harry Roque is a lawyer, he knows the rules. He knows yung law. Pag sinabing bawal to, sir, hindi talaga siya dapat magsalita ng ganun considering na taong batas siya. Dapat hindi siya lumalabag sa batas. Kaya nga ang tanong dito, may rule ba talaga? Bawal ba talaga? Kung bawal, informed ba sila? Sino nagkamali dito? Kasi para sa akin, this is a case of miscommunication eh. Nasa sobrang lalaki ng mga ego nila, sobrang lalaki ng mga ulo nila, sobrang sikat nila pare-pareho, wala nang gustong tumanggap ng pagkakamali eh. Alam mo, dyan mo hahangaan ng banateros. Dyan mo hahangaan ng banateros. Meron kaming GC ng kaming 6 na banateros. At dyan sa GC na yan, umaatikabo yan. Lagi kami nagtatalo-talo, bakbakan. Yung mali nung isa, sinisita ng bawat isa. Pero alam mo, every time we acknowledge kung ano yung pagkakamali namin, we apologize to each other. Halimbawa, itong si Judea may sinabi sa akin. And alam ko naman na may punto siya at mali talaga ako, I apologize to him and to the whole group. Kung meron mang naging negative effect yung ginawa ko. Ganon din sa iba. Vice versa sa lahat ng banateros. Kami we apologize. Ewan ko bakit hirap na hirap kayong tanggapin yung mga pagkakamali nyo. Kung mali naman talaga kayo, hindi ba? So sobrang lalaki ng mga pride. Kaya so, miscommunication, pero dahil mas sikat ako sa iyo eh. Tapos sasabihan mo ako ng ganyan. Bago ka lang dito eh. Kami matagal na kami nakikipagbakbakan tapos ikaw ngayon lang tapos ikaw ang bida. Minsan may mga ganun eh. I-acknowledge natin na during the time of Magic Johnson, Larry Bird and Michael Jordan, in denial sila Larry Bird and Magic Johnson na laos na sila. So nagkaroon sila ng matinding competition doon sa isang Olympic scrimmage nila. Tapos si Magic Johnson at si Michael Jordan nagkakainitan na sila dahil hindi matanggap ni Magic Johnson na may bago ng boss. Si Larry Bird nasa sideline lang. Nung natapos yung laro dahil sobrang init ng laban, sinabi ni Larry Bird kay Magic Johnson na accept it, there's a new sheriff in town. Palagay ko diyan sa Dahig. Diyan sa Dahig, si Alvin ang nagsimula talaga dahil pagdating pa lang ni Pangulo, nandiyan na siya hanggang ngayon eh. So siguro sa mga pupunta diyan, baluarte niya yan, let us also show respect kay Alvin. Hindi ibig sabihin na ako, mas siga ako sa kanya, mas palamura ako sa kanya, at mas on point ako sa kanya bumatikos, mas magaling ako sa kanya, no? We also have to acknowledge, kung bumibisita lang tayo sa lugar na yan, we also have to acknowledge kung sino yung nakapag-establish ng grupo dyan. Ganun lang, respetuhan lang. Gusto mo i-respeto ka eh. Halimbawa, ikaw, maharlika ka na, malaking tao ka na sikat ka na, pupunta ka dyan. Hindi pwedeng pagdating mo dyan, ano ka kagad, you will mark all the territories. Para kang leon, iihian mo lahat. Di pwedeng ganun. Kailangan pagpunta mo dyan, you also show respect doon sa mga tao na nandyan. Thank you sa inyo. Hindi ko naman sinasabing ganun si Marlica. Pero ako lang, sinasabi ko lang na ganun dapat ang ugali. Na halimbawa ako, pumunta ako dyan. Una akong lalapit sa mga organizers, nandito po ako. Maraming salamat sa ginagawa nyo rito ha. Bisita lang po kami dito. Pwede po ba kaming mag-vlog dito? Pwede po ba kaming mag-video? Pwede po namin ko yung interviewin. Yung alam mo yun, laging magpapakita ka ng tawag dyan, courtesy. Kahit mga siga tayo, hindi naman tayo So, show lang ng courtesy, hindi naman yun malalaos ka na at mas sikat na siya sa'yo. Hindi yun. Yung status mo nandiyan na yan. Kaya lang talagang merong mga pagkakataon na kahit mas nauna ka sa kanya, kailangan mong magbigay ng respeto sa kanya dahil may mga nagawa rin naman siya. And it goes both ways. Dapat ikaw, Alvin,
malalaking tao ito, syempre, you also have to show them courtesy. Hindi naman pwede, hoy, ako siga dito, sino ba kayo? Pupunta-punta kayo dito, kayo nang, nagpapapicture na sa inyo yung mga tao, nakalimutan na ako. Huwag naman din ganun. Oo, kasi pagka ganyan ng ganyan, putang ina nyo, pare-pareho. Wala kayo pare-parehas mga utak pag ganyan, no? So, kailangan bigayan yan, courtesy, ikaw, kumbaga, i-accept natin yung mga bagay-bagay. Wag na tayong magyabangan dahil walang patimpalak ng sinong pinakamagaling, pinakanauna, sinong pinakamatapang, walang award patungkol puta kaso ang inaabot natin. Kaya mag-ayos-ayos na kayo. Pero pakinggan natin sa sabi ni Harry Roque. Iisa-isahin ko po. Yung isang kaso ng pinakulong ni Speaker Nograles dahil panahon na si EO na nagsasabi na ang pulis ay tinatawagan para labanan ang mga akto ng terorismo, yan ay po pwedeng gamitin para supilin kasama na ang karapatan ng malayang pananalita at kasama na yung mapayapang pagtipon-tipon para ilabas ang galit nila sa gobyerno. Yung sandamukal na periodista na aking nadepensahan sa mga libel cases, nangunguna na dyan, si Nines Cacho Olivares na founder ng Tribune at dati bagamat ang sinasabi niya, kada libel case, isang medalya sa mga mamamahayag, dinipensa hindi po yan natin at hindi po yan na-convict. Nung panahon na si First Gentleman na Arroyo ay nagsampa ng sangkatutak na libel cases sa mga periodista, dinimanda po namin siya for abuse of right. May karapatan siya magdemanda pero inabuso. At sabi ng Korte Suprema, nanalo kami. Yan po daw ay sapat na cause of action para idimatay sa mga napakadaming mga may bibigay lang si Harry Roque dito ng mga example nung kanyang paglaban sa malayang pagpapahayag. Sa akin lang, alam ko mga bata kayo. Ito na. Sa akin lang, alam ko mga bata kayo. Nais niyong sumikat. At in fact, aminado naman kayo, sumikat kayo dahil kay Tatay Digong at sa pagiging vloggers. Pero dapat maintindihan niyo kung gaano kaimportante itong malayang pananalita dahil vloggers kayo. Yun. Naungkat na ngayon yung pagsikat. Alam ko naman gusto niyo sumikat. Alam ko naman na kayo yung nauna dito. Pero, wag nyo naman kaming pigilan. Hindi ibig sabihin na kayo ang nauna dito, na kayo yung sikat ngayon dito. Na kayo? Mag-reyna-reynahan na kayo. Di ba? Di ba? Wag ganon. So yun na. Naungkat na yung kasikatan, patay. May sikat. Putang ina, mga araw ba kayo? Mga araw ba kayo gusto nyo magsipagsikatan lahat? Alam nyo, yung araw kahit sumikat, lumulubog yan. Walang hiya naman. So, usapang kasikatan na. Para sabihin yung napakapeti, yung pagsusupil sa karapatan ng malayang pananalita, wala kayong karapatan mag-vlog. Kung kayo hindi nyo naiintindihan kung bakit importante na makapag-vlog ka. Kaya ka nakakapag-vlog dahil may teknolohiya na ikaw ay nagbibigay ng inputs sa merkado ng malayang idea. At sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng malayang merkado ng idea, tayo makakahanap ng solusyon sa ating mga problema. Ang ganda yung sinasabi ni Harry Roque, na vlogger ka, dapat, the reason why you vlog. You vlog because you want to voice out, to air out your opinion. So that's within your rights. Now, I'm also voicing out and airing out my opinion. And if you want me to stop my opinion dahil iba sa opinion mo, hindi pwede yun. Mag-opinion ka ng sa'yo, mag-opinion ako ng sa akin. Hindi pinagbabawal ang pagsasalita unless there is a rule saying na when you're on the stage, bawal kang magsalita ng anything bad about this government, that government, this person, that person. And dapat napagkasunduan nyo yun na mag-promise ka, hindi mo gagawin yan. Bawal yung bangag-bangag, sir, ha? Halimbawa si Harry Roque, nagsabi siya, sige, hindi ko gagawin. Tapos ginawa pa rin niya, loko-loko si Harry Roque. Pero kung hindi nyo yun pinag-usapan, si Netel in the first place, na pagkasunduan in the first place, hindi bawal yun. So, nagpiprimadona ka kapag gano'n. Ako, sabi ko nga sa inyo, nilalaro ko lang yung bawat side. Kaya nga, ang sabi ng Korte Suprema, gobyerno, kahit anong gawain gobyerno, hindi lang sa pagsusupil, kung hindi mga bagay-bagay na makakatakot sa mga taong bayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita ay ipinagbabawal ng saligang batas. So bagamat ikaw ay bata, Mr. Vlogger, hindi excuse yan na hindi mo naintindihan na napaka-importante ng kalayaan ng malayang pananalita at hindi dapat sinusupil. Ay, bakit? Sinabi ba niya yun? Na hindi niya naiintindihan yung karapatan ng malayang pagpapahayag? Kasi if that is the case, hindi niya naiintindihan yung kahalagahan ng malayang pagpapahayag. Ba't pa siya nag-vlog? Ba't pa siya nag-political vlog? Bakit pa siya nakialam, nakisawsaw sa Duterte clout? Hindi ba? Kung ayaw mo naman palang magpahayag. That's if ayaw. Kasi para sinasabi ni Harry Roque dito hindi niya alam yung freedom of expression, which I believe I think Alvin is intelligent. I think Alvin is well educated. I think he is well mannered.
nakikita ko naman sa itsura niya, hindi siya yung baklang kanal. I mean, probably he belongs to the the rainbow community, pero hindi ko nakikita na bastusin siya na rainbow. Nakikita ko mukhang okay naman siya, mukhang matalino naman siya. He is articulate in speaking the English vernacular. O hindi ba? I mean, okay naman siya. So, parang para sabihin ni Harry Roque that you do not understand or he doesn't understand the freedom of expression, parang may something. Sige lang, diretso. So hindi po yan petty. Yan po ay seryosong bagay. Yan ang pagkakamali mo. Hindi ko tuloy alam kung anong dahilan mo ba't ka nagbablog. Di ba? May mga nagsasabi nga na nagpapapansin lang. May mga nagsasabi para sa monetization lamang. Yun lang. Yun ang masaklap. If you vlog because of the money that goes along with it or comes along with it, paktay ka diha. Cloud chaser. Ibig sabihin, nag-ano ka lang, gumagawa ka lang ng pera, ginagamit mo yung sitwasyon, negative situation ng iba para pagkakitaan mo. Na kaya pa lang sipag-sipag mong magpunta dyan dahil sa kita. O yun, parang sinasabi ni Harry Roque. Oo, pero sabi ko nga sa inyo, nakikita ko naman kay Alvin, mukhang disente naman siyang tao. Pero alam nyo kasi yung mga congressman, nakabarong nga yan, pero magnanakaw eh. Disente nga yung mga yan, pero magnanakaw eh. Looks can be deceiving, ika nga. Pero kung ikaw talaga ay naintindihan mo ang importansya ng kalayaan ng malayang pananalita, ikay magbablog dahil alam mo, sa iyong pananalita, sa iyong mga broadcast, itinataguyod mo hindi lang ang personal mong kalayaan, kundi ang kalayaan ng isang taong nakakulong, at hindi tama yung sasabihin mo na ikaw ay nakatutok lang sa pagmamahal mo kay PRRD. Hindi pwede yun. Putang ina, hindi pwede yun na mahal mo si PRD, mahal mo rin si Bongbong. Namahal ko si PRD, nakatutok ako sa pag-uwi lang ni PRD. Ayaw kong binabanatan niyo yung mga Marcos. Abay, putang ina, hindi pwede yun. Sir, hindi pwede na lahat na lang ng ng egg pie sa'yo mapunta. Anak ng tinapay, kan tigas naman ng mukha mo. So gusto mo, bati-bati mo lahat. Bati mo ang crowd ng mga dilawan, pinklawan, pulahan, tangahan. Kampi mo din yung mga DDS. Tapos, putya yan, papakinabangan mo lahat. Gusto mo ganun? Mali yun, sir. Choose sides. Kung sinasabi ni Harry Roque totoo, choose sides. Are you with us or are you against us? Ganun lang yun. Ang gusto ko lang naman mapauwi si Pangulong Duterte unang sa lahat. Sinong may reason? Sinong dahilan? Bakit nandyan siya? It is the Marcoses. At ang sarap ng buhay mo dyan sa Europe. Kami dito sa Pilipinas, putang ina, araw-araw kami pinipeste ng demonyo na yan eh. Araw-araw kami pinipeste niya ni Bongbong Marcos, tapos ikaw ayaw mong banatan si Bongbong Marcos. Ay, kaya ang sarap-sarap ng buhay mo dyan sa Amsterdam. Wag ganun, sir. Bigyan mo kami ng laya. Bigyan mo kami ng laya na magalit kay Bongbong Marcos dahil putang ina, kami ang direktang tinatamaan ng kahayupan yan. Ngayon pupunta kami dyan. Wala kaming kaaway pag nagpunta kami dyan. Susunod kami sa batas pag nagpunta kami dyan. Susunod kami sa rules ninyo pag nagpunta kami dyan. Pero putang ina, pag inaway kinupal nyo kami, maniwala kayo. Maniwala kayo, magkakaproblema kayo talaga. Kami marunong kaming rumispeto. Pag hinarap nyo kami with respect, we will also accord you with the respect that you deserve. But kung putya, puro pala kayo mga loyalista dyan. Tapos ginagamit nyo lang tong paghihirap ni Pangulong Duterte para pagkakitaan ninyo at para dumami ang mga followers, subscribers nyo. Babigat yan. Hindi tayo talaga magkakasundo dyan. Pero sabi ko nga, nakikita ko naman sa itsura nila, nitsura niya, mukhang disente naman siya at matinong tao. Sana, hindi totoo ito mga sinasabi ni Harry. Kung talagang tunay kang nagmamahal kay PRRD, dapat wakwakan mo yung nagpakulong kay PRRD dito sa Dahig. Yun, tama yun. Wakwakan mo. Hindi kasi ako masyadong updated kay Alvin. Nakikita ko lang yung kanyang mga informational na mga informative na kanyang mga post tungkol sa mga tungkol sa ICC, yung estado ng ating mga motions and all, yung updates. Pero hindi ba talaga siya bumabanat sa mga Marcos? Hindi niya talaga binabanatan yung mga Marcos? Hindi siya bumabanat sa mga palpak ng gobyerno? Anong ginagawa mo dito? Gusto mo lang mapauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, pero ayaw mong awayin yung mga may kagagawan kung bakit pinadala si Pangulong Duterte dyan sa Dahig. Hindi pwede yun, sir. Sir, hindi pwede yun. Pagka ganyan ng ganyan, ako iisipin ko din na puta, pinagkakapirahan mo lang talaga yan. Yung sitwasyon ni Pangulong Duterte dyan. Bisaya siya, taga Davao yata siya eh. Kaya naintindihan ko, mahal mo talagang mga Duterte, okay ako doon. Pero yung mahal mo ang Duterte pero bawal banatan ng mga Marcos, putya. Budol yan, budol. Tama ba ako, mali? At hindi po kami nagpapalaki ng issue. Ngayon lang ako nagsalita. Pero sa akin, iniinsulto mo naman yung inalay ko ang buong buhay ko para itaguyod ang malayang pananalita para sabihin mong petty. There is nothing petty with
suppression of freedom of expression. Oo nga naman, hindi petty yun. Putang ina, sasabihin mo na petty yung nangyari na ganun. Nagtatago nga itong tao na to dahil sa political persecution. Sandamukal nga ang mga kaso namin dahil pinupolitika kami, tapos sasabihin mo petty. Ang sarap ng buhay mo kasi dyan sa Europe. Dyan sa Europe, malaya kayo. Sa Europe siguro, nakakaluwag kayo. Sa Europe, hindi kayo apektado sa kaululan ni BBM. Kaya nakakapagsalita kayo ng ganyan. Putya nga naman, masakit nga naman sa akin yun na malayo ko sa sarili kong bayan, kailangan kong mag-seek ng asylum dito sa the Netherlands para lang makatakas ako sa politika, tapos sasabihin mo petty, maliit na bagay. Hindi pa pwede yun. At kung hindi mo nare-realize yan, huwag ka na mag-vlog. Dahil yung vlogging mo, eventually, hahabulin ka. Dahil alam mo dito sa free marketplace of idea, hindi mo mapiplease ang lahat, ha? Babanat-banatan ka nung iba na talagang salungat sa iyong paninindigan. Diyan papasok ang kalayaan. Kasi ang kalayaan, pinoprotektahan, hindi dahil ikaw nagsasabi ng mga haleluya, kung hindi dahil ikaw ay nagsasabi ng mga ideyas na hindi popular. Kasi may nakita pa akong isang post ni Alvin na kaya naman pala ang dami-dami mong kaso kasi ang galing mong mag-twist ng katotohanan. Ang tanong, ano ba kasi yung katotohanan? Ba't di mo kasi ilahad yung katotohanan? Ang sinasabi mo lang lagi is your ulterior motive and objective is to bring PRRD home. So anong problema dun? Hindi mo naman sinasabi yung mga ginawa nitong mga to na naglagay sa inyo sa alanganin. Hindi ba? Sasabihin mo na kaya, ano yung truth? Ang truth mo ba is, ayoko maipag-away sa mga Marcos, basta ako gusto kong maiuwi yung mga Duterte. If that is your truth, it is really safe to assume that you're just making money out of yung pighati ng mga Duterte. Na nag-organize kayo dyan ng mga kung ano-ano, may mga ano siguro kayo, may mga nakukuha kayo from it. I don't know kung ano man yun. Pero hindi kasi po pwede, kailangan itaya mo lahat. Galit nga tayo kay Amy Marcos kasi nga hindi siya sumusugal sa mga Pilipino. Hindi niya inaamin, adik kapatid niya. Di ba, lagi niya nililigtas yung kapatid niya. Laging ang may kasalanan si Romualdez at saka si Lisa, yung kapatid niya walang kasalanan. Samantala yung kapatid niya presidente. Kapatid niya yung nagdidesisyon. Kahit sabihin mo pang mayroong nagdidesisyon at sa likod niya, siya pa rin ang nagdidesisyon. Siya pa rin ang muka na siya pa rin ang pumipirma at siya pa rin ang nagdidesisyon. Kahit na iba ang gumagalaw. Ayaw naman niyang banatan yung kapatid niya. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng makaduterte si Amy Marcos tapos hindi niya nilalaglag yung kapatid niya. Yung kapatid niya ang punot dulo ng problema. So Alvin, kung ganyan ang style mo na peace to all ka, you just want PRD to go home and peace to all, huwag mo na lang pigilan. Kung ganun ang style mo, mag-vlog ka ng ganyan, opinion mo yan, vlog mo yan, okay lang. Pero huwag mong pigilan yung mga, halimbawa kayo organizer ng mga event, huwag niyong pigilan yung mga pinasasampan niyo sa stage na magsalita, maglabas ng kanilang hinanaing kasi sila yung direct ng apektado. Si Marlica, punong-puno ng kaso, kinasuhan ng mga Marcos sa Amerika. Si Harry Roque nagtatago. Ang mga Duterte, pinatapon dyan. O hindi ba? So, wag mo silang pigilan. Kung ayaw mo ng apoy, ayaw mo masaktan, ayaw mo ng conflict sa politika, mag-vlog ka na lang tungkol kay Pangulo, wag mo na lang pigilan yung mga taong gusto nila maglabas ng kanilang mga saloobin. Yung mga bangag-bangag nila, pakialam mo, wag mo na lang pakialaman yun. Gumawa ka ng sarili mong dance step. Gumawa ka ng dance move na sarili mo. Okay lang yan. Karapatan mo yan. Pero yung pigilan mo yung ibang tao, at parang ang lumalabas magpaka-primadona ka dyan dahil ikaw ang may-ari ng Filipino community dyan. Mali po yun. Mali. Ayusin natin yan. So sa akin, sinasagot kita not because I want na palakihin ang isyong ito, pero dahil importante sa akin ang malayang pananalita at sana maintindihan mo, kaya masakit yung nangyari sa akin. Dahil nga, si Marcos Sr. hindi nagtagumpay na patahimikin ako. Si Marcos Jr. hindi nagtagumpay, miski ako ngayon wanted in a non-bailable case. Sa tingin nyo, ikaw at iyong mga kaibigan na nagbibida-bidahan, kaya ko supilin, kasama pa si Maharlika? Hindi. Patayin nyo na lang ako kaysa ako'y magpapasupil sa inyo. Seryoso ako, barilin nyo na lang ako. Hindi ako magpapasupil. Mas importante sa akin yung makapagsalita. Hindi ako magpapasupil kahit kailan. At kung hindi mo matanggap yan, talagang tuloy ang away. Hindi dahil ito'y petty, kung hindi dahil ito'y nakabase sa prinsipyo. Yun naman pala Nalit mo si